Nais mo na bang pag-isipan kung may mga realidad na lampas sa mga nakikita ng iyong mga mata o kung may mas malalim pa bang layunin ang iyong buhay bukod sa pisikal mong anyo? Maaring hindi mo pa ito naisip, pero ang totoo, mas komplikado tayo kaysa sa inaakala natin. Ang mga kaalamang matutuklasan mo ngayon ay maaaring lubos na baguhin ang pananaw mo sa iyong sarili at sa mundo. Ang Biblia, isang sinaunang at lubos na iginagalang na aklat, ay nagtuturo sa atin tungkol sa tatlong bahagi ng isang tao: ang katawan, ang kaluluwa at ang espiritu. Maaaring itanong mo, magkakahiwalay ba talaga ang mga ito? At bakit mahalagang maunawaan ang kaibahan nila? Patuloy mong panoorin dahil ang pag-unawa sa bagay na ito ay maaaring makaapekto ng malaki sa iyong walang hanggang kapalaran. Isang karaniwang maling akala na ang katawan, kaluluwa at espiritu ay magkakaibang salita lang para sa iisang bagay. Ngunit kung susuriin natin ng mabuti ang banal na kasulatan, makikita natin na may malinaw na pagkakaiba ang mga ito. Halimbawa, sa unang Tesalonica 5:2-3, sinabi ni Apostol Pablo, "Naway ingatang lubos ng Diyos ng kapayapaan ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan upang maging walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo." Dito, malinaw na inilalarawan ni Pablo na ang espiritu, kaluluwa at katawan ay magkakahiwalay at may kani-kaniyang layunin sa ating buhay. Ano nga ba ang mga layuning ito at bakit mahalagang maunawaan ang pagkakaiba nila? Isipin mong parang isang mahabang paglalakbay ang iyong buhay kung saan bawat bahagi ng iyong pagkatao ay may mahalagang gampanin upang marating mo ang tunay mong layunin. Magsimula tayo sa pinakanahahawakan, ang katawan. Ang katawan ng ating pisikal na anyo ang gamit natin para makisalamuha sa paligid. Para itong isang napakaayos na sasakyan na ginagamit natin sa ating paglalakbay sa buhay. Ayon sa Biblia, ang ating katawan ay pansamantala lamang at muling babalik sa lupa kung saan ito nagmula. Sa Genesis 3:19, sinabi ng Diyos kay Adan, "Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat doon ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik." Ipinapakita ng talatang ito na bagamat mahalaga ang katawan habang tayo'y nabubuhay, ito'y pansamantalang sisidlan lamang na kalaunay malalanta rin. Hindi ito ang pinakapuso ng ating pagkatao. Gayunman, hindi rin ito walang halaga. Sa halip, ito ang gamit natin para kumilos, maglingkod, magmahal at gampanan ang mga tungkuling ibinigay ng Diyos. Kung ang katawan ay daluyan lamang, sino o ano naman ang tunay na gumagabay sa ating buhay? Kailangang isaalang-alang natin ang espiritu ng tao, ang banal na hininga na nagbibigay buhay sa atin. Kung wala ito, ang katawan ay isa lamang walang buhay na anyo. Sa Genesis 2:7, nakasaad, "Nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan sa kanyang ilong ng hininga ng buhay, kaya't naging buhay na nilalang ang tao." Malinaw dito na nagsimula lamang ang buhay ng tao nang bigyan siya ng Diyos ng hininga. Kaya't ang Espiritu ang nagbibigay buhay at siyang nag-uugnay sa atin sa may lalang. Kung wala ito, wala ring buhay. Ayon sa Biblia, sa oras ng kamatayan, ang Espiritu ay bumabalik sa Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 12:7, "Ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito nagmula, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito." Ang pagbabalik na ito sa may likha ay nagtataas ng malalalim na tanong tungkol sa ating tunay na kalikasan at sa pinagmulan ng buhay. Kung ang katawan ay sisidlan at ang espiritu ay ang buhay na lakas, saan naman papasok ang kaluluwa? Ang kaluluwa ang pinakamaselang bahagi ng ating pagkatao na siyang tahanan ng ating damdamin, kaisipan at hangarin.
Dito matatagpuan ang ating pagkatao kung saan natin nararamdaman ang tuwa, lungkot, pagmamahal at takot. Tinatalakay ng Biblia ang kaluluwa bilang sentro ng ating damdamin. Sa mga awit 42, 11 nakasaad, "Bakit ka nalulumbay, o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupurihin ko pa rin Siya, ang aking tagapagligtas at aking Diyos." Ipinapakita ng talatang ito ang emosyonal na lalim ng kaluluwa, mula sa dalamhati hanggang sa pag-asa at galak. Sa pamamagitan ng ating kaluluwa, nararanasan natin ang pinakapersonal at malalalim na karanasan sa buhay, kaya't napakahalaga na maunawaan natin ang kahihinatnan ng ating kaluluwa. Alam mo ba na sinasabi sa Biblia na ang kapalaran ng iyong kaluluwa ay nakasalalay sa mga pagpiling ginagawa mo habang nabubuhay ka? Binigyang diin ni Jesus sa Mateo 25:46 na ang kahihinatnan ay walang hanggan. Ang ilan ay haharap sa walang hanggang kaparusahan, habang ang iba naman ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang epekto ng ating mga desisyon sa magiging hantungan ng ating kaluluwa. Habang ang ating katawan ay nabubulok at ang espiritu'y bumabalik sa Diyos, ang kaluluwa naman ay humaharap sa paghatol upang matukoy ang walang hanggang landas nito, batay sa ating pamumuhay at relasyon sa Diyos at sa kapwa. Sa kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro sa Lucas 16:22-23, inilarawan ni Jesus kung paanong si Lazaro na isang matuwid na tao ay dinala sa piling ni Abraham, samantalang ang mayamang naging makasarili sa kanyang pamumuhay ay napunta sa lugar ng pagdurusa. Ipinapakita ng talinhagang ito ang malinaw na koneksyon sa pagitan ng ating mga desisyon sa mundo at sa magiging destinasyon ng ating mga kaluluwa. Kaya't napakahalaga ng pagkakaunawa sa pagkakaiba ng katawan, kaluluwa at espiritu upang tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo basta pisikal na nilalang lamang, tayo'y espiritual na mga nilalang na naglalakbay sa isang panandaliang buhay sa mundo, at bawat pasyang ating ginagawa ay may epekto sa walang hanggan. Maraming tao ang nakatuon lamang sa pisikal na aspeto, panlabas na anyo, kalusugan at mga ari-arian. Ngunit ang pagpapabaya sa espiritu at kaluluwa ay isang mabigat na pagkakamali. Dahil dito, nakasalalay ang ating tunay na pagkakakilanlan at ang ating kinabukasang walang hanggan. Ang katawan, gaya ng nabanggit, ay isang pansamantalang sisidlan lamang. Mahalaga ito sa ating paglalakbay sa mundo, ngunit wala itong panghabambuhay na halaga. Gaya ng sasakyang nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga at kalaunay nasisira rin, ang ating katawan ay humihina at sa huli babalik sa lupa. Kahit anong pag-aalaga natin sa pamamagitan ng maayos na pagkain at ehersisyo, haharapin pa rin natin ang realidad ng pisikal na kamatayan. Subalit, ang kamatayan ng katawan ay hindi nangangahulugang katapusan ng ating pag-iral, kaya't napakahalaga ng pag-unawa sa papel ng espiritu at kaluluwa sa mas malawak na larawan ng buhay. Ang espiritu, gaya ng nabanggit, ay ang banal na diwa na nagbibigay buhay sa atin. Kung wala ito, ang ating katawan ay walang buhay. Kaya sa oras ng kamatayan, ang espiritu ay bumabalik sa Diyos, gaya ng binabanggit sa aklat ng Ecclesiastes. Ngunit paano naman ang kaluluwa? Ang kaluluwa ang pinakapuso ng ating damdamin, isipan at mga pasya. Ito ang bumubuo sa ating pagkatao. Naiiba ito sa pisikal na katawan at sa banal na espiritu. Ang kaluluwa ang siyang tunay na tayo. Sa kaluluwa natin, nararamdaman ang pag-ibig, galit, lungkot at kagalakan. At ito rin ang haharap sa paghatol. Madalas, bigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating kaluluwa.
Sinabi niya sa Mateo 10:28, "Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya na kayang magwasak ng katawan at kaluluwa sa impyerno." Ipinapakita nito na bagamat mortal ang katawan, ang kaluluwa ay nananatili at haharap sa walang hanggang kapalaran. Ang mahalagang tanong ngayon ay, paano natin matitiyak ang magandang kinabukasan para sa ating kaluluwa? Ang sagot ay nasa mga desisyon nating ginagawa habang nabubuhay. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili, ang kapangyarihang gumawa ng pasya. Maari tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sundin ang Kanyang mga utos at magmahal sa ating kapwa, o piliin nating isantabi ang mga ito at mamuhay para lamang sa sarili. Nagbigay ng malinaw na babala si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya. Ang naghahasik para sa laman ay mula sa laman mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang naghahasik para sa espiritu ay mula sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Galasya 6:8. Ipinapakita ng talatang ito na may espiritual na epekto ang ating mga gawain. Ang pamumuhay ayon sa kagustuhan ng laman ay hahantong sa pagkasira, ngunit ang pamumuhay ayon sa espiritu ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang malalim na pagkaunawang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pag-iral ay hindi lamang umiikot sa mga bagay na panandalian at pang-araw-araw. Tayo'y nilikha para sa isang mas dakilang layunin, isang walang hanggang misyon na dapat nating tuparin. Upang makamit ito, kailangan nating maunawaan ang kaibahan ng katawan, kaluluwa at espiritu, at sikaping mamuhay na may balanse kung saan nabibigyang pansin ang bawat bahagi. Sa kasamaang palad, madalas masyadong nakatuon ang ating lipunan sa pisikal na anyo. Abala ang mga tao sa hitsura, timbang, pananamit at kalusugan, ngunit nakakalimutan nilang pakainin ang kaluluwa at espiritu. Ang ganitong maling pagkakasunod-sunod ng mga prioridad ay maaaring maglayo sa atin sa Diyos at magbunga ng isang buhay na kulang sa lalim at direksyon. Bagamat mahalagang pangalagaan ang katawan, hindi ito dapat ang tanging focus ng ating buhay. Ang tunay na balanse ay makakamtan sa pag-aalaga sa katawan, kaluluwa at espiritu ng sabay-sabay. Kasama rito ang pagpapakain sa katawan ng masustansyang pagkain, pagpuno sa kaluluwa ng positibong damdamin, at pagpapalakas ng espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagsisilbing pagkaing espiritual na nagbibigay sa atin ng lakas at gabay. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Itinuturo nito sa atin na kung paanong nangangailangan ng pagkain ng ating katawan upang mabuhay, gayon din naman na ang ating espiritu ay nabubuhay sa mga aral ng Diyos. Bukod pa rito, ang ating kaluluwa ay naghahangad ng kapayapaan at kagalakan, mga bagay na tunay na makakamtan lamang sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ayon sa awit 23:3, pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga tamang landas, alang-alang sa kanyang pangalan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaang hinahanap-hanap natin. Kapag inialay natin ang ating buhay sa Kanya at nagtitiwala tayo sa Kanyang gabay, makakaranas ang ating kaluluwa ng tunay na kapahingahan at kasiyahan. Sa kabilang banda, kapag tayo'y lumalayo sa Diyos, ang ating kaluluwa ay nababalisa, nabibigatan ng mga alalahanin at takot. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng matinding kawalan at kalungkutan kahit taglay na nila ang lahat ng pinapahalagahan ng mundo, kayamanan, tagumpay at kasikatan. Kung wala ang koneksyon sa Diyos, nananatiling hungkag ang ating kalooban
Ang kahungkagang ito ay bunga ng likas nating pangangailangan para sa pakikipag-isa sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay, kagalakan at kapayapaan. Habang tayo'y lumalayo sa Kanya, nawawala ang saysay ng buhay, parang sasakyang nauubusan ng gasolina at unti-unting humihinto. Kaya't malinaw ang paanyaya ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya. Huwag lang alagaan ang katawan kundi pati ang kaluluwa at espiritu. Pakainin ang sarili ng salita ng Diyos, hanapin ang pakikipag-ugnayan sa may lalang at hayaang baguhin niya ang ating kaluluwa at punuin tayo ng kapayapaan. Sa pag-unawa natin sa pagkakaiba ng katawan, kaluluwa at espiritu, natutuklasan natin na mas malalim ang ating pag-iral kaysa sa inaakala natin. Tayo'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos at may walang hanggang layunin na mararating lamang sa pamamagitan ng balanseng pangangalaga sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Mahalagang maunawaan na ang tatlong bahaging ito, katawan, kaluluwa at espiritu, ay hindi magkakahiwalay na gumagana. Sila'y mahigpit na magkakaugnay at may matinding epekto sa isa't isa. Kapag napabayaan ng isa, naaapektuhan ang kabuuan. Halimbawa, kapag napabayaan ang kalusugan ng katawan, maaari itong magdulot ng karamdaman na sumisira sa ating damdamin at espiritual na kalagayan. Gayon din, kapag ang kaluluwa ay puno ng masasamang damdamin tulad ng inggit, galit at hinanakit, ang mga ito ay maaaring magpakita sa pisikal na anyo at makaapekto sa ating relasyon sa Diyos na nagre-resulta sa emosyonal na pagkabalisa at paghina ng espiritual na ugnayan. Binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa unang Korinto 6:19 hanggang 20, ipinaalala ni Pablo na ang ating katawan ay banal sapagkat ito ang tahanan ng banal na espiritu. Sinabi niya, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi na kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na pawang sa Diyos." Ipinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng pag-aalaga sa katawan bilang sisidlan ng banal, ngunit binabalaan din tayo laban sa labis na pagkaabala rito. Sa halip ay hikayatin tayong parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pananatiling malusog upang magawa ang kanyang layunin para sa atin. Bukod dito, napakahalaga ng pag-aalaga sa espiritu dahil ito ang ating tuwirang ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng espiritu, tumatanggap tayo ng karunungan mula sa Diyos, lakas sa panahon ng pagsubok at natutuklasan natin ang layunin ng ating buhay. Ipinaliwanag ni Jesus sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu, kaya't ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Ipinapakita nito na ang buhay at malalim na espiritu ay mahalaga para sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Panghuli, mahalaga rin ang pag-aalaga sa kaluluwa sapagkat dito nagmumula ang ating damdamin at mga pasya. Ang kaluluwang pinakakain ng presensya ng Diyos ay payapa, puno ng pag-asa at masaya. Sa awit 62, isa sinasabi, "Tunay na ang aking kaluluwa ay nagpapahinga sa Diyos. Mula sa Kanya nanggagaling ang aking kaligtasan." Pinagtitibay nito na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan at proteksyon sa ating kaluluwa. Narito ang ilang praktikal na hakbang sa pag-aalaga ng iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Pag-aalaga sa katawan, regular na ehersisyo, pagkain ng masusustansyang pagkain, sapat na tulog at pag-iwas sa mga mapanirang gawi. Tandaan, ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu at nararapat na ingatan. Pag-aalaga sa kaluluwa,
Pangalagaan ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng mga positibong pananaw, matutong magpatawad, iwasan ang pagkimkim ng masasamang damdamin at laging hanapin ang kapayapaan sa iyong sarili. Regular na magbasa ng Biblia, manalangin at magnilay sa salita ng Diyos dahil ito ang nagpapalakas sa kaluluwa. Pag-aalaga sa Espiritu, panatilihin ang koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Biblia. Makilahok sa isang pamayanang may pananampalataya upang lumago sa espiritual at makibahagi sa karanasan ng iba. Sa pagsunod sa mga gabay na ito, natitiyak mong inaalagaan mo ang bawat bahagi ng iyong pagkatao at namumuhay ng may pagkakaisa ayon sa plano ng Diyos para sa iyo. Pag-isipan mong mabuti gaano mo naaalagaan ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu. May bahagi ba sa mga ito na iyong napapabayaan? Maaaring ngayon na ang tamang panahon para magsimula ng pagbabago. Araw-araw ay binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong simula at tungkulin natin na yakapin ito upang mamuhay ng ganap sa kanyang biyaya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa pag-unawa kung paano magkaroon ng balanse sa tatlong aspeto ng iyong pagkatao, isaalang-alang mong mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell. Makakatanggap ka ng mas marami pang makabuluhang nilalaman para sa iyong espiritual na paglago at balanseng pamumuhay. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong karanasan o saloobin tungkol sa katawan, kaluluwa at espiritu. Gusto naming marinig mula sa iyo. I-like at i-share mo rin ang video na ito upang makatulong sa iba. Naway sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos at inaasahan naming muli kang makasama sa susunod na video.